Experience lang about dun sa picture. Unang-una, hindi tayo nagkaroon ng angel ha. Describe ko lang kung ano yung reality na nangyayari dun sa public hospital na pinapanganakan ko and kung ano yung sitwasyon ng ibang mga patient doon. Lalong-lalo na yung nagkaroon ng baby angel. Ang siste noon, naalala ko, nasa recovery room ako noon. Tinihintay na makagalaw kasi after ng anesthesia, after ng operation, talagang di mo may gagalaw yung lower part ng katawan mo. While waiting, may mga dumarating din na patient, ang gaya ko na cesarean mom, and ayun, may dumating doon na isa. Maganda siya actually kasi nakasama ko siya sa ward. Maganda siya, super Latina. Ayun nga kasi wala akong tulog. Talaga ako natulog noon that time. And ayun, may pumasok na nurse siguro. Tapos yun, sinabi niya doon sa pinasok na, "Ma'am, wala na pong heartbeat si baby." So yun na nangyari. Wala naman akong nakitang sign na naiyak siya. Pero siguro hindi ko na nakita. Kahit sino naman na ba. Siguro that time hindi lang din niya maigalaw yung katawan niya. Then ayun, nalaman ko, kapag chismis ko sa mga kasama ko dun sa ward na ang nangyari pala kay mami is nag-sudden labor siya, 7 months. And na emergency CS pa siya. Yun dahil una akong dinala sa recovery room, una rin akong dadalhin sa ward. So nasa ward na kami, then ayun, sumunod na siya. Siya lang yung walang dalang baby. Kasi after nun sa recovery room, papasok ka sa ward, yun na, kung ka na mag-aalaga, mag-nursing lahat, ikaw lang talaga. Nakakalungkot lang, ba't pa siya sinasama sa amin? Hindi ko alam kung insensitive pa tong hospital na to. Public di ba? Public, ganun naman sa public. Pero nakakalungkot. Alam mo yung may part sa sarili mo na gusto mong tanongin, miss. Pero naiisip mo na parang mas lalo magiging insensitive ang dating kasi hindi ka naman namatayan di ba? Buhay yung anak mo, dala mo. So, yun. So, ang na-observe ko sa kanya, mga mi, hindi siya kumakain. Cellphone lang siya ng cellphone. Then, yung mismong araw ng dinala siya, pumunta doon yung bantay niya, may pinapapirmahan na, I think that was the certificate ng baby niya. Tapos, kasi doon, pinapadala na lang yung mga gamit ng mga anak. So, ang nangyayari, matambak lang sa kama niya yung mga eco pag na pinapadala sa kanya. Tapos ito mga mi, hindi ko talaga alam bakit ganun sa public. Alam mo kasi, di ba, merong parang pa-seminar ng dating, lalabas yung mga mami doon sa warden. Magkakaroon ng parang awareness for breastfeeding, kineso, ganyan-ganyan. Ang mga ante nyo, tinawag pa si madam. Yung mga ante, yung mga nurse, si madam yung mami. Grabe no, ang sad-sad lang ng buhay. Ang sad lang talaga. Tapos, mga may naiwan siya doon. Kasi, sinalinan pa siya ng dugo. Then, ang naalala ko, lagi sinasabi sa kanya ng nurse, "Mami, uminom ka ng maraming tubig. Yung ihi mo may dugo." Imagine niyo yung mga may, puyat na puyat ka, doon, babantay ng baby kasi iyak ng iyak yung baby mo, iyak ng iyak yung ibang baby doon. Which is normal naman na kasi sama-sama na kami ron Pero kung ikaw, na nawalan, nagkaroon ng baby angel, tapos maririnig mo pa yun, maalingaw-ngaw dun sa kwarto mo. Parang mababaliw ako. Parang gusto ko na lang din magpa-transfer. Transfer na lang ako ng ibang hospital kung nagkaroon ako ng baby angel, tapos doon din ako ilalagay sa ward na may mga bata. Hindi ko alam kung pumunta si Mima doon sa pa-seminar sa breastfeed awareness kineso. Kasi that time, dadala ko si baby, then parang may tinatanong ako sa ward, nursing ward nun. Tapos narinig ko pa yung pangalan na tinawag doon sa pupunta doon sa hallway para makinig ng lesson about breastfeeding.